Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, October 17, 2024 at mahina yung market ulit natin. Ayan. So, siso lang yung galaw ng market natin. Ang ganda pa naman ng closing natin kahapon, no? Kahit pa paano okay siya. Pero ngayon nagkaroon ng sabi ni Phil Stocks profit taking daw. Ayan. So, nag-drop yung index natin ng negative 0.49% and meron tayong konting 47.2 million net foreign sell dito sa market natin. Magre-retest ulit tayo dito sa MA20. Tapos nag-close tayo, sakto, 7,400.33 naman. Ayan. So, nung closing nagkaroon ng buhusan ng market natin. So, hopefully bukas, meron tayong bounce kasi nakita ko na futures ng US market, medyo malakas siya. So, nakapagbenta na ako ng mga AI stocks ko kahapon eh. Kasi nag-upsurge yung AI stocks rather US market kapon, so profit taking tayo. Pero ngayon, maganda pa rin yung futures. Ayan, so napaaga yung take profits natin. So, ewan ko lang din kung nagre-react yung market natin, kung nabasa nyo na o napanood nyo na yung mga balita na ready na daw si Israel na atakihin si Iran. Ayan, so ayaw mo natin pero talagang babawi si Israel kay Iran. Pero wala pa siyang definite na date. So ewan ko lang kung magre-rect yung market natin bukas kapag na-digest yung balita na yon. So, ang timeline na sinabi, naka-ready na. Tapos, in between, from this day, October 17, hanggang sa election nila, bago mag-election ng November. So, ayan, magiging volatile yung market natin for the next 2 weeks of trading po natin. Kaya, yanda natin yung mga alaga natin during that time. Ayan, so matutuloy daw. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks for today. Number one pa rin si MRC, ataw to. So nag-up siya ng 3.96% and SOPI na to, di ba? Piso na si MRC natin. Meron siyang 931K net foreign buy. So malakas pa rin siya. Ganon din si Macro Asia, ataw din to. Meron siyang 5.76% na gain for today's trading natin. Tapos, ayun may pondo, 31.19 million net foreign buy. Si Aba, puro good yata itong mga nandito sa listahan ko. Maliban kay dito, ayan. So nag-up pala lahat to. Si Aba naman, bago mag-pre-close to eh. So nag-up siya ng 3.7%. Hindi ko nakuha yung net foreign buy niya. Tapos si FCG, ayan, bumawi na. Medyo na kinabahan tayo kapon kasi malakas yung drop. So nag-up siya ng 3.57%. Meron siyang 8.6K net foreign buy. Tapos si Security Bank, ayaw na talagang pasakay nito. So didiretso na daw. 2.22%, meron siyang 14.49 million. Net foreign buy din siya. And si dito, so marami nag-worry kay dito kasi naguhukay si dito natin. So ang price range kasi na binigay para doon sa follow-on offering o stock price offering niya is nasa 1.5 to 2 pesos. 1.7 na siya ngayon, 1.75. So, kung ikaw yung bibili, most likely kasi abangan mo na lang yung 1.5 sa kanya kasi mas mababa yon compared sa current price niya. But mas maganda sana kung sinabi niya above 2 pesos yung kanyang offering, yun maganda pa na na bilhin siya ngayon kasi mababa siya, di ba? Eh kung mas mababa yung offering kumpara dito sa nasa market, mag-aabutan yung dalawang presyo natin. Okay? So silipin natin para sa mga dito natics naman. Okay? So 47.2 million net foreign sale nga po yung markets natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys, medyo malapit na naman ang Friday natin. So yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Collab Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews naman natin. So si crypto medyo nag-stabilize na noon. Taas na ang price niya, 66K. So follow po ako dito, subscribe ka lang or kung gusto mo join ka sa trading group. So kung nakasubscribe ka sa usual viewers, maraming salamat po dito sa mga trading stocks. So si Topline, yung bago nating IPO, hindi pa rin natin na-review yan. Check na lang to, company reviews, profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and PSC, stock market studies. Gawa nga tayo ng TikTok nitong Palaboy trader natin. Wala pala tayong TikTok nito. Yung crypto to, meron siyang TikTok, pero ito,
Wala. Ayan. So, follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Subscribe ka lang. Ayan. So, medyo hinahina muna tayo sa play to earn games. Tapos sa Facebook account. So, follow mo po ako dito para update ka. Facebook account na Palabi Trader. Facebook page, Palabi Traders. Ayan, check mo na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, US, and cryptos. Tapos yung mga balita for today's trading. Ayan, meron ng summary dito si Philippine Stock Exchange natin. Okay, so pullback muna. Profit taking daw, sabi ni Phil Sachs nga, 47.87 million net foreign sale. So panalo lang dito sa market natin is finances. Siya lang yung berde. 0.38% and tinamaan, mahina pa rin yung mining, oh. So, bumabagsak yung mga mining stocks. Pero mataas si si gold. Kaka-post ko lang. So, mataas yung price niya, yung mga metal products. Baka bukas mag-react to si mining and oil natin. And then, si holding firms, yung mga big caps, negative 1.17%. Ayan. And dito pala, gold price top 2,700 to hit new all-time high. Ayan. So, yun yung news natin dyan. Foreign funds bought. So dito nagbababad yung mga foreigners, AUB, mga bangko, BDO, BPI, China Bank, East West, SLF, ASN, Alter, MER, SCP, CNPF, GSMI, Jollibee, AGI, MRC, Robinson, SMPH, Globe API, ICT at saka si Macro Asia. Ayan, kaya umakyat pala si MRC at saka si Mac. Foreign Fund sold, Metrobank, APF Gen, SCC, walang pa. Akala ko tutuloy na si SCC, wala din. So SCC, DNL, EMI, FB, AC, Aboitiz, Costco, DMC, Ali, Ritz, FLI, Meg, Tel, Cebu, Bell, at saka si Bloom. Okay? So yun po. Si Ayala Corporation pala, tingnan natin kung mag-react yung market niya. Hindi ko rin alam kung paano interpret to. Good ba sa kanya? Parang good naman sa kanya kasi selling siya ng half ng stake niya sa GCash to Mitsubishi Financial Group. Sino ba yung inalisan nito na si GGS pa yung inalisan ng investor na to and then pumunta siya dito kay Ayala Corporation. So very good yon kasi magkakaroon siya ng malaking cash para sa syempre expansion niya, other businesses. Good yun sa kanya para sa short term. So ewan ko considered as gain to. So both firms will acquire 8% of GCash parent company Mint, raising its valuation to 5 billion US dollar. So check din natin kung si Globe is magbago din yung yung price action niya bukas. So this deal support MUFG Gold expand in Asia digital markets. Ayan. So magkakaroon siya ng expansion. So last minute profit taking. Yung mga nanonood, nakakagaya ko sa US stocks. So TSMC Q3 profit blows past expectation. Ibig sabihin, maganda yung mga AI stocks natin. Kaya yung futures ni na Nvidia, medyo umarangkada. Nvidia, ARM, AMD. So kung titignan mo, mataas yung futures. So ito yung closing natin kanina. So papasin mo, kumonti na lang yung may gains kasi binuhusan nga po yung closing ng market. So CNPF, so very good. Nag-breakout siya 3.69% and BPI 1.35. SMPH, ba nasa 2% to kanina, 0.95. SCC, ayan. So, mali mo, unti-unti niya, 0.59%. So, dinali tayo ni Nickel. Ako, nag-drop pala to malakas. 4.63%. CDMC, no? Dapat sell ka nung kahapon, no? 4.19%. Ayan. So, habol na lang yung may gusto sa dividends. Pure Gold, 3.63. LTG, kinain din niya. Oh. So, parang trap nga, bull trap yata yung nangyari kahapon na. 3.05, Monde, 2.43%. Parang may bull trap yung yung markets natin na. Okay, so mas kokonti yung nag-gain dito sa market natin for today's trading. Buhay ka ba sa pension mo? Ayan. So meron dito si Investa. So okay, may mga example kasi dito si SSS. So pwede ring i-check niyan. Tapos Daily News, BSP cuts rates by another 25 BPS. Alam natin yan. 7-Eleven, plans 500 new stores. Ayan, maganda yan. Meralco has commissioned 35 million Milagros sa switching station in Calamba. Asian stocks rose pero tayo bumagsak. BPI, ayan. Daming news na lumabas dito kay BPI kanina. So nag-ano siya, maganda yung earnings niya. Third quarter profit plus 29.5%. ABS-CBN, so magle-lay off.
Asian Equities, maganda kanina. BPI ulit. AU Bank, AUB. Asia United Bank, post-record high net income. So, galing, 41%. Bilyars, trillion peso holding firm, gain 250 billion value on trade worth a few thousand pesos. Ayan. So, wala kasing ewan ko ako makakalabas ka dito kung pumasok ka kay ano. Ayan. So sabi niya worth a few thousand pesos umakyat yung ano yung price action ni Haven. Ayan. So hindi ko natitrade to sa Haven. Kanina nasa taas siya pero biglang nawala dun sa ano mga berde. DMCI has received stockholder approval to issue 10 billion preferred shares to Dapun. Preferred naman siya. Meralco is requesting approval 600 megawatt power supply, 7, okay na yan. BPI, ASLAG. RASLAG plans to raise 100 million by converting 100 million unissued common shares into preferred shares. Ayan, preferred shares naman. So hindi madadagdag sa ano sa common shares natin. SCC, so target price 44. Ayan, sabi niya na yan Philstock. So SEC announced special cash dividend. ASLAG intends to raise 100 million. Ali, at bumabagsak si Ali, secured 250 million from World Bank. World Bank yan, no? WB, International Finance Corporation. Bloom bought BRHI shares. So Bloomberry Resort authorized the sale of 125K Bloom shares at market price. Ayan. Ibibigay niya daw to sa ano sa mga patrons niya. So Bloomberry Corporation Gaming Unit has successfully secured 72 billion peso syndicated refinancing facility from 4 banks. Okay. So ano pa? Ayala Land, connecting Taguig Ayala Land, Arca South Transport Terminal in the works. Pizza disclosed that it has complete the incorporation of United States subsidiary, BPI, okay yan. Primex unit cancels deal for planned Pullman Hotel in San Juan. Bakit kaya? TEL confirm Vitro HGC transaction. DMC, okay kay Dakon yan. Privatization of dams, ano pa? Dennis Anthony Oy and Piki Lopez, ano to? Team up to Power Batangas Industrial Park. Ayan, very good na naman para kay ano, converge natin. Ito yung nag-cause ng drop ng ano na mga tech stocks ng isang araw si ASML. Kagabi nag-drop na naman to ng ano 5%. Ewan ko lang sa futures niya ngayon. Tapos malakas yung closing ng US market kagabi. Okay? So, babae yung ano. Uh, new all-time high na naman sa US market yan. So, puro verde yung ano, galawan kagabi o nung matapos siya kanina umaga sa US markets. Okay? So, patalasas ulit yung ating Patreon channel. Imagusto po ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So, double check mo lang po kung ano yung mga nakalagay dito sa Patreon channel pa natin. Okay? So, salamat po sa nag-support sa channel din natin. Ayan. So, punta tayo dito sa PSE market. Mukhang matamlay na naman yung ano yung Friday natin. Kada Friday, nagda-drop si ano si PSE ngayon Okay. So, 7607 pa rin. Pero parang ayaw na niya sa ano MA20, di ba? Kasi ilang beses na nagko-close yung market. Pino-force siya na mag-drop. Pino-force siya mag-drop Ayun, So from 7445 bigla nag-close sa ano. So may sindikato na naman sa ano market natin. So negative 0.949%. Pero siguro kung maganda yung ano yung closing ng US market natin mamaya, pwede rin siguro ano mag-bounce din kahit pa paano si PSE natin. Maliit lang naman kasi yung lumabas 47.87 million. Pero okay, may direction nga yung RSI natin, no? So ano pa rin siya kasi nag-drop divergence ulit yung itsura. Bearish divergence yung pinapakita ng market natin hopefully. Hindi tayo sumadsad dito sa 7,200 or 7,300 naman. Okay? So guhitan ko lang muna to kasi sinadya naman yung closing na mababa kanina. So may chance naman na mag-bounce sa umaga. So bukas natin malalaman Friday kung red day na naman ba tayo or magre-retest ulit tayo malapit dito sa 7,600. Okay? So nakita na natin yung mga big caps. Dito na lang tayo sa mga winners na merong volume. Si KEP, 10.79. May volume na ba to?
Okay, so isang candle pa lang si ano, si Kep natin. Pero 719K, okay, so kulang. Kulang ng konti para sa 1 million na target natin. So, Macro Asia pala yung ano, nanguna dito. So meron siyang up move na 5.26%. Ayan, overbought na mamaya. Silipin natin yan. CPG, oh, panalo. Ang ganda ng galaw na ito, 5% ulit, tapos ang laki ng volume niya, oh. Buhay yung ano, telang overbought na rin. Merrimart, okay, bumabalik, 4.11. Si ABA, kanina, 3.7. Si NPF, ayan, another breakout candle ulit. Congrats. FCG, 3.57%. Okay, nakabawi. Hopefully uptrend yung alaga natin. EEI, ayan, nabuhay. 3.16%. Kahapon pa to gumagalaw si, ano, si Lan. DNL, okay pa breakout, 2.59%. Security Bank, so 2.22. Alter, galing ni Alter, oh, lakas. 2.17. Sino pa? Si Ani, 1.64. Ayan, tignan natin bukas kung sisipa si Ani ulit. Tapos si CHP, may volume din si CHP, 1.32%. Okay, so punta naman tayo dito sa mga losers ng ating market. Okay. So, sino ba dito ang lumagapak? Hanap tayo ng volume. Saglit, ha. Nickel. Nickel yung ano. Okay. Ano kayo sakit ni nickel ngayon? 4.63%. Pero net foreign buy naman siya. Si dito, 3.91. So, nag-ukay. Pure gold. So, nag-drop din, no? 3.6%. Max, 3.23%. Robinson. Okay, kinain yung gains natin. 2.87%. Costco. Ayan, pupullback na si Costco. Pagod na. Makita mo nagbebenta na sila. And Ali is okay sa mga big caps yan. Si ABS, another 2.11% nagle-layoff kasi siya. So hindi na bumalik yung ano business ni ano ni ABS-CBN. Pero bakit si GMA7 hindi lumalaki, tumataas yung price action niya, no? Okay, so balik tayo dito sa PSE and tingin tayo ng konti sa US. Okay, so tingin tayo dito sa US market. Okay, so maganda yung closing kapon tapos para maganda ulit yung futures. Ayan, no? Nasdaq, nataas, 0.79%, S&P futures 0.38%, si Dow futures hindi sumasabay, negative 0.05%. Okay, so maganda. Tapos sa European markets, majority is malakas. Okay, ba't yung tinitrade ko na stock doon bumababa? Okay, so malakas dito sa European markets tapos Asian markets, majority is umakyat. Ayan. So, konti lang yung bumagsak. Kasama tayo dun sa ano, bumagsak dito sa Asian markets. So, silip tayo sa crypto. Nako, pababa yung ano, cryptos natin. Okay, so Bitcoin, 66.8. Okay, panalo pa rin naman yan. Ethereum, 2.6K and BNB is 591. Pero mukhang profit-taking day ngayong araw na to. Laki ng drop ni Shiba, 5.18. Nasaan ba si Dodge? Okay, nag-drop din siya 2.7%. Okay, so pullback. So puro pullback yata yung ano yung crypto natin ngayon. Okay, bukas natin malalaman 'yan kasi Friday na naman. Okay? So punta tayo dito sa individual stocks. Unahin natin si MRC. Okay, so talagang buhay siya, no? Pinutulak talaga. So piso na. Congrats doon sa mga may hawak. So Pina. Okay, next. Mukhang ito nga yung trend niya, no? Ayan, no? So kung ano yung trend natin kahapon, ganun pa rin naman. Yan. So, mukhang 1.18 na talaga yung ano, direction ni MRC. So, confirm. Confirm na confirm yung reversal. At saka buhay na buhay talaga yung volume. So, mapapansin mo dito, binobomba talaga sa volume. Baka ang gawin dito, di ba minsan nagpo-pullback siya, pero buhay, buhay pa rin naman yung volume niya. So, may balak yata silang ano, patakboy itong si MRC. Kung volume lang pag-uusapan kasi buhay na buhay yung volume niya. So anyway, 1.18 or 1.2. So hindi pa naman siya overbought, medyo malapit na. So tama-tama to bukas kung mag-gap up, no, para sa mga pa-profit taking. So congrats po kung meron ka. So another 3.96%. And meron siya 931K net foreign buy. Catalyst wise, wala.
wala pa rin tayong mabasa na balita para dito kay MRC natin. Ano kayong dahilan? Bakit siya pinupupog or talagang ano lang, nakapwesto lang yung mga na big insti para dito kay MRC. Okay pa, next. Macro Asia, wala pang earnings pero ataw din to si Macro Asia natin. So parang gusto niyang gayahin talaga. Asan ba yung gap na usapan natin kahapon? Okay, so papunta na siya. Taas natin ng konti. Ito kasi yung gap niya. O tama-tama siguro dito, no? 7.7 na resistance. Hindi kaya ng drawing, no? Kasi nag-breakout na siya. Medyo malayo din yung support niya, no? Okay, so meron siyang maliit na support dito sa 6.55 o dito sa breakout area natin dito sa 6.5. Ayan, so ganyan din. Bullish din yung tingin natin sa kanya. Makita mo din, oh. Buhay na buhay din yung volume niya, oh. Lakas, no? 69 million. Di ko tuloy alam kung kailan na mag-TP dito. Kay Macro Asia natin. Ayan, overbought na po. So, tingnan natin bukas. Hopefully, makaligtas siya sa kung meron mang profit taking. At araw-araw kasi nagpa 5% na si Macro Asia. Medyo malapit na rin siguro to. So 5.26%, meron pang tulak. Meron siyang 31.19 million net foreign buy. Tinutulak din na foreigners. So bullish na bullish yung RSI. Plus yung MACD. Formation natin is bullish din po yung galawan nitong si Macro Asia natin. So siguro maganda yung earnings nito. Kaya inaantay natin. Hopefully hindi siya sell on news later on. Next, si Aba, napansin ko lang to na pumitik nung bago mag-close yata ito O mataas na siya talaga. O pumipitik-pitik lang siya doon sa bandang taas. So may volume din siya ngayon, 6.68 million yung traded volume niya. So on the way siya para mag-retest po dito. Ay, may gap din siya. Ayan, so tama-tama siguro yan. Pinaka-resistance, magsasalbong sila ni MA9. Kaya pala dito nauntog siya. May gap dito, may maliit na gap. Ayan, so dyan siya nagkaroon ng resistance. Pero based dito sa galaw niya, hindi ako nakabili ng ABA. Ayan, maganda yata yung yung forma niya. Maganda yung forma niya kasi reversal yung itsura higher low. So 3.7%, wala siya net foreign buy. Balita, wala din sa mga naghahanap. Okay, next. FCG, ito, meron tayong alaga nito. So, very good. Maganda din yung galaw. Nag-bounce tayo for today, 5 million. Nawala bigla yung volume natin. Sayang to, lalaki ng volume niya. So, 5 million, yung traded value, 8K net foreign buy, liit. Meron siyang 3.57% na gain for today. So, ilalagay ko na lang muna yung resistance dito sa 0.9. Okay, so yan naman yung gusto niya. Resistance based sa last two candles natin. Kaya lang pag nag-profit taking, ang lakas ng laglag nitong si FCG natin. Ayan. So, ascending triangle formation, meron siyang pattern dito. Parang sakto, no? Pag sinakto mo yung channel niya Ayan, dito yung malapit, no? 0.9 siguro. Bago magpiso yung resistance nitong si FCG. Ayan. So, dahil dyan, hopefully hindi mag-pull back to bukas. Okay din yung yung galaw natin. Ayan, matagal pa naman yung ex-date niya. Nasa kailan ba to? November 13. So 2 weeks mahigit pa bago magbigay ng dividends itong si FCG. Okay na rin yan, 3.38%. Okay? So bullish pa rin. Bullish pa rin, syempre, kasi green yung candle natin. Buti na lang hindi namula for today's trading. Okay, so very good. Next, Security Bank. Okay, ito yung ayaw magpasakay ni Security Bank natin. Ayan, pa-breakout na siya ulit. Actually, kung sisilipin mo, parang breakout na yung candle. So, nasa critical level pala siya Pero kung bukas, itulak na yan. So, dito na tayo, 103 na. 100 na o 103. Yung pinaka-main na resistance. Ayan, nagkaroon siya ng higher low dito. Malakas talaga siya kasi hindi bumababa yung yung RSI niya. Nasa siguro 60 plus lang yan. Sukatin natin. O 60 yung RSI. After nyan, nag-bounce na siya. Pero medyo bearish yung yung MACD formation. O delayed lang to. O buhay pa naman siya. May volume pa naman siya. 14.49 million net foreign buy, 251 traded volume and 2.22%. So very good. May chance. Hopefully matuloy bukas. And then si dito, ayan. So kawawa talaga investors na dito na text natin, ang tagal na.
tagal na, hindi na si Converge nakabalik na eh. Pero to, wala pa rin, no? Ano ba IPO price natin dito? Hindi na bumabalik yung mga presyo natin na ano, yung 18 dati, no? Tanda ka pa eh, tinitrade ko to dati sa ano eh. Dito sa mga price na to eh. Hanggang sa lumagapak si ano, si dito natin. Medyo mahirap to. Okay, so matagal pa siguro bago yung ano niya over siguro pinag-usapan na rin siya kasi over ano na siya. Oversold na RSI 18. Pero hindi pa siya nakakahanap ng malakas-lakas na support. So actually 1.6 nga yung pinaka-next na support niya. So hindi ko muna lalagyan ng support ha kasi hindi natin wala pang Dow G eh. Dapat may Dow G na yan. O siguro pwede. Technically, ang ang lalim naman kung 1.5, no? 1.5 kasi yung sinabi niya doon sa disclosure niya. Okay, so mag-base na lang ako dito. Meron ako nakita ng support dito. 1.6. Ayan. So, medyo mag-iinda muna yung mga kasama natin. So, wala ding gustong bumili niyan hanggat hindi may nagre-reklamo doon. May binabasa ako sa Investa ba't daw hindi i-trading hold. Pero, ano ba niya eh, alam mo na mahina, di ba? Mahina talaga yung ano, yung stock plus yung offer niya mababa yung range. So, most likely, hindi talaga siya masyadong bibili ng ano ng mga traders natin. So watch out na lang. So talaga malalim yung hinukay ni ano dito. 3.91%, hopefully mag-bounce kasi overbought. Meron siya net foreign buy na 823.56K. Okay? So bearish, bearish. See dito natin. Okay, so balik tayo dito sa PSE. Hopefully bounce tayo bukas. Nakadepende tayo sa galawan ng US market. Pero ilang araw na no, pangalawang araw na mahina yung ano, yung markets natin, no. Mukhang mapula yung ano, yung Friday natin. Okay, so tingnan na lang natin bukas kung ano mangyari sa kanya. So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy trading po bukas.